dear beloved, Boss Mike Cervera. Bebengay natin si Saldico na hindi mo alam kung kasing payat na ni Digunyo. Eto na nga mga kababayan, shoutout po sa inyong lahat. Opo, eto na nga ang ating tatalakayin, Saldico. Oo, nako, nagsalita na, nilaglag si Pangulo. At rumesbak naman, oo, si Ping Lacson at si Atty. Claire Castro. Ang sabi, Saldico butata agad kay Senator Ping Lacson at si Claire Castro. Mga kababayan ko, matindi ito. Itong araw na to. Pero bago ang lahat, happy birthday muna sa ating dating speaker Martin Romualdez. Happy birthday, sir. Oo. Damay na damay kayo ni Saldico, Yung bata nyo dati, talagang nilaglag na kayo, Dinamay pa si Pangulo, Ay, nako, mga kababayan ko, at ito na nga ang nangyari ngayong maghapon. Oo, kung nagkalaglagan sa Senado, nagkalaglagan din. Saan? Kay Saldico. Diba? Benggayin mo na, boss. Sayo kami. Ay, syempre. Alangan naman, shoutout muna kay Catherine Galpo, Decidido. Oo, nandiyan na rin si Elizabeth. Nandiyan na rin si Shat Sulaiman. At syempre si Peperos Marasigan, Cristina Estacio, Glenna Oriel. At syempre si Marksman. Ang linis mo, Saldico. Hindi ba kayo nakapansin, mga kababayan? Walang nabanggit na mga DDS, na mga congressman, senador, si Saldico. Kasi mga kababayan, alam nyo na para bang yung script niya, hindi sa kanya galing talaga. Diba mga kababayan, Simpleng-simplehan nyo lang ang pananaw. Simple-simplehan nyo lang ang pangunawa. Talasan lang ang inyong, paningin. Habang siya'y nagsasalita, alam nyo na puro kasinungalingan yung sinasabi niya. Tende, mga kababayan, walang pinalagpas kung kailan pa naman talagang nagse-celebrate yung dati niyang boss. Di ba, mga kababayan? Nagse-celebrate? Oo, si Martin Romualdez ng kanyang birthday. Tapos sabay, babanat ng ganon. Sabi ni Queen Magnus, nasaan si Jake Magnus? Hindi ko alam ba? Sabi, umuwi na yon, Queen Magnus. Oo, umuwi na. Oo, kahapon pa Nako, delikado. Hindi mo alam. Sino to si Queen? Oo, ay, ano ka ba, kapatid? Oo, pares kayo apelyido, Eto na mga kababayan ko. Oo, Pinay Pati. Eto na. Sabi rito, sa sobrang tanga ng inventong kwento ni Saldico, hindi niya naisip na nagbito. Yun na nga! Bobo talaga mga kababayan Yan nga yung ating tinalakay kanina sa Bingador, mga kababayan. Oo. Nako, eto na nananawagan po ang asawa ni Jake Magnus. Oo, mga kababayan Asawa pala rin ni Jake Magnus. Asawa ni Jake Magnus, hinahanap po si Jake Magnus. Hinahanap ka ni Queen Magnus na asawa mo raw. Kung nasaan mang ikaw, napadpad, napunta. Oo, masama ang pakiramdam kahapon. Ay, hindi, kanina. Oo, masama ang pakiramdam kanina ni Jake Magnus pagkalapag namin. Nilalagnat at inuubo, sinisipon. Ay baka nagpaalaga na sa iba yon. Gumagawa ka ng away, Mike Cervera. Hindi, baka nagpa-hospital yun. Oo. Hanapin mo, tawagan mo. Sabihin mo alas umaga pala kayo nakauwi kanina. Gabi na, wala ka pa. Eto na mga kababayan. Oo.
Alam nyo na mga DDS, di ba? Biglang nagkaroon sila ng bagong bayani, mga kababayan. Oo, nung sinabi yung kasinungalingan patungkol kay Manong Bongbong, aba mga kababayan, nakalimutan niya na yata nila na madalas nilang minumura, at madalas nilang iniinsulto si Saldico nung araw. Oo, magkasama na kanong, magkasama na sila ni Mim. Allah ka! Hindi naman totoo yan. Walang ganyan. Oo, Queen Magnus, wala. Hindi totoo. Chismis lang yan. No. Chismis lang yan. No, di ba? Oo, hindi ko alam, boss. Oo. Sorry, Oo, malalaki na yung mga yan. Pero walang ganun, Walang Mima and Jake na, no? Walang ganun, Busy yung mga yon, sa paggawa ng content ngayon, So, eto na mga kababayan ko. Bago natin umpisan tong masayang talakayan, opo Queen Magnus wala akong alam dyan. Oo. Baka naman pauwi na yon. Baka na, huwag ka na mag-alala. Baka naman alam mo na, nagpalipas lang ng oras. Oo. Hindi ko nga alam ba. Nasisira ang vlog nila. Hala ka. Silang dalawa ba? Hindi na nagbablog. Wala stick. Queen Magnus, baka mamaya iba lang ginagawa nila. Hindi na pagbablog yan Baka mamaya ang ginagawa nila blagagag. Grabe naman. Baka mamaya blagagag. Ganun na yung ginagawa, anyways, diyan ka lang. Baka mamaya biglang lumitaw yung dalawa dyan, Manawagan nga kayo. Jake Magnus at Mima Alicia, kayo ba'y magkasama? Dahil ang asawa ni Jake Magnus ay hinahanap na siya. Kung nasaan man yung dalawa, hindi ko na alam mga kababayan, basta kami naghiwa-hiwalay na. Eto na. Hindi paggawa ng baby content po, gawa. Baka kasama si Boss Mike sa bar. Naka-live si Boss Yulo. Hala! Hindi. Jer na. Ay, nako! Maluloka ako. Basta ako, tulog ako. Kagigising ko lang, wala akong alam. Ang ginawa ko lang, nagpunta ako ng, Bengador. At doon, may show kami, may bisita kami. Sino? Si Attorney DJ. Binengga namin si Saldico. Binengga namin si Bato. Binengga namin si Malakechan Kalbo. Ay! Mga kababayan! Allah! Allah ka! Bakit ako natadamay din Parang ako ako na may kasalanan ba? Nako, Jake Magnus, patay ko na pagbabantaan na. Ayusin nyo lang. Sabing gano'n, Hala ka! Nako, Queen Magnus. Dito ka na lang. Dito ka na lang sa akin. Sa akin ka na lang. Mas maigi pa. Eto. Eto na. Naku, mga kababayan Hindi ko alam talaga. Wala akong alam. Pexman, ako'y joke lang. Yun lang ang alam ko, Hindi ko kasi, naku, ano ba yan? Ganda ng Bengador nyo, Boss Mike. Oo nga! Walas tignan na dapat umano na nga si si Jake Magnus sa Bengador, Wala! May relasyon ba sila? Wala nga, Queen Magnus. Maniwala ka sa akin, walang relasyon yun. Parang magkakarelasyon yun. Katabi ni Jake si Sangkay dyan. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Hindi napatol si Jake sa Undin. Diyos ko, mga kababayan ko.
Ano ba naman ito? Diyos ko! Naluloka talaga ako, ha? Oh, eto. Eto na mga kababayan, pwede na ba akong mag-topic, Queen Magnus, ha? Pwede na? Okay na. Sisiguraduhin ko sa'yo, walang relasyon yung dalawa. Maaari siguro mga magkaibigan, oo. Ha? Mayroong boyfriend yung isa. Bakit kung humarot ay parang magjowa? Baka sinasadya. Ganun lang kami, magtutropa. Lahat naman kami eh. Ganun-ganun eh. Di ba? Di ba mga kababayan? Alalagot si Jake at Mima Alice. Alaka! Sige na. Eto na mga kababayan ha. Dumako na tayo din eh. Agad-agad wala nang pa-intro-intro. Mag-like ka muna, Queen Magnus. Pakipindot yung like, gano'n. Tapos pakishare mo. I-send mo itong video kay Mima at saka kay Jake, ha? Ganun lang. Kami nga nila munting tinig eh. Kulang na lang maghalikan eh. Pero kaming magmahalang magtutropa. Tomboy si Mima, ano ka ba? Tuinay. Oo nga. Tibor siya yun eh. Ang gusto nung kapwa babae. Sa ganung itsura ni Mima, pinapatulan ba yun? Di ba? Wale ganon. Ano ba yan? Ano pinagsasabi mo? Sinasabi ko sa'yo yung totoo. Tapos pinagbabantaan mo pa ako. Di ba? Aamin na ako. Kapatid ko sa labas si Jake Magnus. Ayan na ha. Yan na ang totoo. Sa topic na tayo. Ay, Chang, paki-shoutout na lang lahat yung ating mga bisita, ha? Naku, mga kababayan, malupit ito. Eto na, Shaldi ko. Lumabas na, nagsalita na. Si resigned ako Bicol Party List Representative Saldi ko at Eto na mga kababayan ko eh. Matindi ito ha, mga kababayan, matindi ito. Andali, lalakasan ko lang. Pakinggan nyo, pasok ha. nagsalita na si resigned ako Bicol Party List Representative Saldi ko at matindi ang kanyang pasabog. Anya si BBBM mismo ang nasa likod ng bilyon-bilyong pisong insertion sa 2025 budget. Yan po yung kanina mga kababayan na yung iba, pinagkamalan pa ho mga kababayan na eto daw pong video ay AI, mga kababayan ko. Hindi ho. Siya po talaga mga kababayan yung pong nagsasalita. At yan po ay nai-upload, nai-post sa kanyang mismong social media. Para ho mga kababayan, alam nyo na. Eto na. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Para sa bawat Pilipino, Nako. alam ko, The long wait for former Congressman Zaldico is over. Sa Tingnan nyo mga kababayan ko, no? Yung itsura. Tingnan nyo ha. Ang layo na ho ng itsura eh. Si Saldi ko noon, mga kababayan, medyo malapad-lapad pa ang mukha eh. Diba, no? Sabi rito ni Mel Alarcon, very scripted, Sir Mike. Binabasa niya ang, yan nga yung sinabi natin kanina eh. Diba? Diba mga kababayan ko? Tuloy. former Congressman Zaldico is over. Sabay sa kaarawan ni dating House Speaker Martin Romualdez, Nako! may mga pasabog si Ko kaugnay sa kanyang pagkakadawit sa flood control scandal. Nako mga kababayan, Ito may aral. Tingnan nyo ho yung sinasabi ko sa inyong aral. Ayun, yung aral sa mga kababayan ha. Kahit gaano karami mong pera, kahit gaano kakayaman, kung pinagdadaanan mo ang pinagdadaanan ni Saldi ko na yan, mga kababayan, yung dami ng pera at kayamanan, walang silbi yan. Tama? Mga kababayan ko, kaya lagi ko itong sinasabi sa inyo, alam nyo na mga kababayan ko, mas piliin nyo yung maraming, yung tama lang ba, mga kababayan? Yung tama lang. Hindi ho yung kita nyo ang ginustoy karami-rami, di ba? May pet sa abyss.
Tapos ngayon, ang buhay, tignan nyo naman. Di ba? Sa palagay nyo, merong kasiyahan. Kaya hindi ho katotohanan yung marami kang pera, masaya ka. Tignan nyo mga kababayan ko, yung itsura. Mukha ba siyang masaya? Mga kababayan, ang itsura niya, mukhang desperado na. Yung itsura niya mga kababayan ko, alam nyo yung pwede niya nang ibenta pati kanyang kaluluwa? Yung itsura ng ganyan mga kababayan sa sobrang desperado at parang masisiraan na ng ulo. Kaya kung ano-ano na sinasabi mga kababayan, hindi niya na alam kung saan pa siya kakapit. Kasi mga kababayan, yung itsura niya, sabi ko nga kanina, pwede niya ng ibenta yung kaluluwa kay Duterte. Di ba? Di ba mga kababayan? Oh, yan ang sinasabi ko. Di ba? Tunay, wala ka na pera. Wala ka na nga pera, magloloko ka pa. Yan o, ito maraming pera pero loko-loko siya. Di ba no, mga kababayan ko? Kaya mga kababayan, piliin nyo lang lagi na may nagmamahal sa inyo. Piliin nyo yung masayang buhay kasama yung mga mahal nyo sa buhay. Piliin nyo maging masaya, ibig ko sabihin, kasama yung mahal nyo sa buhay. Hindi yung meron na kayong jowa, abay, kumakalembang pa kayo sa iba. Kakapal na mga mukha nyo, di ba? Hindi yung may asawa na kayo, nagpapabengbang kayo sa iba. Kakapal ng mga mukha. Kita nyo mga kababayan. Ngayon, ang tanong ko, sino mas maswerte sa atin ngayon? Sige, wag na tayong lumayo. Sino ang mas maswerte sa amin ngayon ni Saldico? Ako, masaya buhay ko. Simple. Kahit papano, nakakaraos, nakakakain. Pero mga kababayan ko, hindi ako mayaman katulad nito. Si Saldico, merong mga eroplano, jet at kung ano-ano pa, helicopter. Diba? Ganyan mga kababayan. Ginamit ko nga siyang helicopter niya Ikot-ikot ako sa taas. Sumama pa si biyahe ni Koy Ayaw ni Jake Magnus, ayaw ni Sangkay. Natatakot daw sila. Baka bumagsak Sabi ko, mga kababayan ko, abay matatakot kayo kapag oras nyo na. Diba? Huwag kayo matatakot ba? Hayaan ninyo na ang yung panahon ng magpasya. Kita nyo, si Saldico, ang panahon ng nagpasya at mukha na siyang kinakarma. Diba? Ito mga kababayan ko, panahon ng nagpasya, pero siya na ang kinakarma. Diba? Yan ang sinasabi ko. Sige, tuloy natin. Sabay din ang paglabas ng video habang dinidinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang issue. Ang unang bahagi ng... Tignan nyo ang mukha nito dito, mga kababayan ko. Kung dito, mga kababayan, bago lumisan ng bansa ito, mga kababayan, parang si Sarah. Meron pong bilbil ang mukha. Pero ngayon, mga kababayan ko, tignan nyo naman, yung leeg niya, mga kababayan, parang singlaki na ng braso niya. Diba? Ay, nako mga kababayan sige tuloy. Ayan ang pagkakaiba. Queen Magnus, mamaya PM mo. Pakilala ka sa akin, pakilala ka sa akin. Tapos video call tayo. Mag-video call tayong dalawa. Para magkaliwanagan tayo, wag dito. Kasi wala namang kinalaman yung ibang tao rito sa problema ninyong mag-asawa pala. Baka mamaya, mabuyang-yang yung mga bagay-bagay na dapat kayo lang ang nakakaalam, nakakahiya. Diba? Nag-chat na ako sa iyo. Hindi ko alam kasi hindi nga ako marunong.
Ang tinitingnan ko lang yung mga message ko. Oo. Nag-chat na ako sa'yo. Di mo lang... Naku, alam mo naman ako. Oo. Sa totoo lang, kapag hindi ko kilala yung mga nag-chat napakasuplado ko. Kasi ayokong isipin ni Jen Angeles na ako'y... Oo. Na ako'y... kinalimutan ko na to eh. Babaero. Oo. Malandi, malantod. Diba? O, hindi ako ganon. Oo. Kaya lalo na kapag babae yung nagchat-chat sa akin, hindi ako nasagot. Pero sasabihin mo, ako'y asawa ni Jake Magnus. Yun, malamang. Pero kapag sasabihin mo eh, oo, hello, ganon. Hindi talaga, oo. Oo, ang dami nagchat-chat sa akin eh. Oo. Ang dami nagchat-chat sa akin, mga kubail eh. Sabi pa naman eh, oo, pwede bang magkita tayo? Pag ikaw ay may hindi na sinabi, nakaw! Bakit na naman ako? Sige, oo, gusto ko ng issue ngayon, no, ha? Oh, sige, mamaya, mag-usap tayo, ha? O, kailangan labasan mo ka, ha? Parang si Jake Magnus na rin ang kausap mo. Ito na. Catherine Galpo, ikaw sulsul ka rin, eh. Ito na. Ito na, ha? Ito na. Yari ka, Jake. Pag ako nakausap nito, yari ka talaga. Eto na! Eto na. Saldi ko, bakit? Anong pinagngangal-ngal mo? Video ay inilabas sa Viber ng staff ni Ko na patuloy na nag-uupisina sa Ako Bicol Party List sa Kamara. Sa kanyang halos 6 na minutong video, pinasimulan ni Ko ang kanyang pagbubunyag sa Naku, kita nyo naman mga kababayan, no? Para po bang mga kababayan yung binabasa niya, hindi naman siya may gawa. Diba, mga kababayan? Oo. Tingnan nyo mga kababayan ko, parang hindi naman siya may gawa. May dahilan ng iskandalo ay ang simpleng pagsunod niya sa utos. Nako. Gate ni Ko, ginagamit ng Marcos Jr. administration ng lahat ng resources ng bansa para siya'y patahimikin. And he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Ay, bakit gano'n eh? Sasabihin mo lang naman, diretso lang ng ganyan, Yayangga-yangga ka lang, Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang katotohanan, alam mo yan. Yung ganyan na may binabasa, halata mong in-script lang. Pero mga kababayan ko, kapag ka ikaw nagsalita, totoo yung sinasabi mo, dire-diretso yan, ganito nangyari, ganyan nangyari. Di ba? Ganito nangyari? Ganon, di ba? Di ba? Di ba, Jake Magnus, ganito? Di ba? Hindi kayo nagkasama sa kwarto ni Mima? Ganon. Ha? Di ba? Ni minsan, hindi lumapit sa'yo. Di ba? Ni minsan, hindi nga kayo nagtabi sa kama. Di ba? At hindi mangyayari yun kasi merong katabi. Sino? Si Mima. Ang katabi si Naku, ballpoint. Ang katabi ni Mima ay si Ballpoint Man. Di ba? Dire-diretso lang. Hindi yung ganyan na parang mga kababayan ko nagbabasa ho ng Manila Bulletin na hindi niya alam yung kasunod na sasabihin niya. Parang si Gutesa, di po ba? Si Gutesa may binabasa na namamali pa. At ang mga kababayan, sabi ko nga, bakit ngayon lang ito nagsasalita? At yung pagsasalita niya, para bang nag-uudyok na magalit yung mga tao dito, sa kanyang sinasabi. Ngayon, mga kababayan ko, bakit? Ngayon lang. Di ba? Kung ikaw ba talaga ay pinipigilan na umuwi rito, bakit ngayon lang? Kung pinipigilan ka, dapat ginansila na yung pasaporte mo. Di ba? Eto nga ngayon mga kababayan ko, ang daming sinabi ni Saldico, pero mga kababayan ko, tignan nyo naman ang itsura habang nagsasalita.
Halatang halata na scripted talaga. Siyempre yung mga DDS, oy! Nagpipiesta kayo, tawag nyo rito ngayon, hero. Samantalang dati minumura nyo. Bakit ganun? Ganyan ba talaga kayo kababaw? Ha? Ganyan ba kayo talaga kababaw? Ganyan ba kayo kabobot katanga talaga? Dati-rate binabanatan si Sara. Galit na galit kayo, di ba? Ngayon, ang tawag nyo rito, hero, credible talaga. Hindi marunong magsinungaling si Saldico Eka. Ang tatanga eh. Oo, ang tatanga mga kababayan ko. Sabi nila, hindi marunong magsinungaling yan si Saldico. Totoo lahat ang sinasabi niyan. Di ba? Eto ngayon, may resibo tayo, mga kababayan ko. Kung totoo pala, yung sinasabi niyan, paano nyo to sasagutin? Yan. Sabi rito, hanggang ngayon, ayaw sumagot ng Vice President tungkol sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag kasi nga, ninakaw niya ang pera. Dapat isaoli niya yung pera. O paano ngayon ito? Ha? Yung hero nyo, sinabi noon na magnanakaw si Sara. Ngayon, nabaliktad, ginawa nyo ng hero na siya. Noon, ini-expose niya si Sara, ayaw nyo maniwala. Ngayon, si Pangulo sinisira niya, abay, oo, tama. Alam nyo kayong mga DDS talaga, hindi namin alam kung saan namin nilalagay yung aming katwiran sa inyo. Ibang klase kayo mag-isip, oo. Kaya nga sabi ko sa mga tao dito, sa mga nanonood, mga kababayan ko, itong mga DDS kapag kakampi nila, kahit magnanakaw, mga kababayan, wala silang sasabihin, tikom ang bibig. Pero mga kababayan, kapag kanilang kalaban, yung pong nagsasalita against sa mga Duterte, grabe ang mga yan. O kung yung mga hindi ho DDS, yung mga nasasangkot sa katiwalian, nako mga kababayan, idadamay pa si Pangulong Bongbong Marcos ng mga yan. Diba? Ganyan kayo kahihina. Ngayon, alin ba dapat paniwalaan? Dapat ba lahat na sabihin ni Saldico paniwalaan? Kung yung sinasabi nga niya noon, na si Sara magnanakaw. So, ayun ba ang papaniwalaan ninyo? Mga bobo, tatangan nyo. Sa totoo lang, ang tatangan nyo. Diba? Ang tatangan nyo. Diba? Sabi rito, tuwang-tuwa na mga kurakot kasi daw, president na. Nako! Diyos ko po, ayan, president si Sara. Yung ba yun? Talaga ba? Nako, mga kababayan ko, kayo mag-isip-isip ng maraming beses. Dahil mga kababayan ko, baka kayo nalilinlan. Ngayon, mga kababayan ko, pakinggan natin ang respack ng Malacanang. Eto na. Eto na. Yan, si Saldico noon. Ngayon, mga kababayan, eto na siya ngayon. Junior administration ng lahat ng resources ng bansa para siya ipatahimikin. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ang bait-bait Bakit hindi mo mabanggit yung mga ibang mga nangurakot kung totoo ka? Hindi nyo ba napansin? Walang binanggit na mga DDS na magnanakaw? Hindi nyo ba napansin na hindi na binanggit si Sara? Samantalang dati mga kababayan, bukang bibig niya si Sara, magnanakaw talaga. Dahil nga mga kababayan, mukhang si Sara ay kanya nang kausap, kanya nang kasundo. Kasi mga kababayan ko, ito explain ko sa inyo. Si Saldico mga kababayan, lahat ng mga naipundar niya dito sa Pilipinas, ultimo pako, mga kababayan, ay pwede na hong bawiin ng pamahalaan ng gobyerno.
kung ano man po yung daladala niya, kung si Bebetlog na umalis ng bansa yan, yun na lang ho yung meron siya. Ganon po yun. Eh kung meron pong naitago, etong si Saldico sa ibang bansa, kung nagsubi ng pera sa ibang bansa ito, ay sigurado yun lang po yung kanyang pera na lang. Dahil lahat po ay naka-freeze ang asset niyan. Nakuha nyo? Oh. So yung lahat ng ninakaw niya, mga kababayan ko, nandiyan at maaari pong bawiin ng pamahalaan. Alam nyo na. Diba, Christian Villalobos? Alam mo na. Ngayon, mga kababayan ko, isipin yung maigi itong sasabihin ko. Sa sobrang desperado, kitang-kita naman sa kanyang muka. Sa palagay nyo, hindi na siya susugal? Ha? Eh kung ang pinangako ni Sabit, ha? Eh kung ang pinangako ni Sabit, ang pinangako ni Panutya, ang pinangako ni Labi, ang pinangako ni Buday, ay lahat ng iyong pag-aari, ang lahat ng iyong pag-aari ay ibabalik namin sa iyo. Abay, maging bahagi ka lang ng pangarap ni Buday na maging presidente ito. Sa palagay nyo, hindi si susugal itong si Panutya din? Diba? Yan mga kababayan ko. Diba? Isusugol niya lang lahat yan. Kaya na, pati pato. Kung pwede nga lang pati yung pilukan nung isa isasama na itataya rin Diba? Tataya, mga kababayan ko. Wala booking na. Lahat po, mga kababayan, ang tinuturo ay siya na. Yan po yan, mga kababayan ko. Kaya mga kababayan, kayo, manimbang. Lawakan ng pangunawa, mga kababayan, kasi baka ho kayo ay malilin lang. Pero malapit na malapit yung sinabi ko sa inyo. Diba? Na talagang etong si Saldico, pag naipit, magsasalita siya. Ang problema niya, dinamay niya pa si Pangulo. Malamang etong si Saldico hindi na nakakakain ng tama ito. Malamang ito, umiinom na lang ng alak at iniisip kung anong pagkakamali niya. Kakanta na lang siya, mga kababayan, ng saan ako nagkamali. Diba? Yan yun Diba, Jack Stimulay? Paano yan? Tuloy. Hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. No. May resibo, may ebidensya, Nako. may pangalan. Tinalakay din at kasama natin ng abogado. Sabi, mga kababayan, kung ganyan pala gusto mo, umuwi ka din at mag-under oath ka. Manumpa ka sa harap ng korte. Sabihin mo ganito, ako'y nanunumpa na ako'y magsasabi ng tapat at lahat ng aking sasabihin ay pawang katotohanan lamang. Diba? Yun na wala na. Stress na ho si Saldico. Kaya mga kababayan ko, lahat itataya na, pati pato na. Our beloved Boss Mike Cervera.